Basta, ito ang One God Ministries at ito ang ating YouTube channel. At ngayong araw na ito, meron tayong pag-uusapan na isang bagay na napakahalaga ngunit nakakalito para sa maraming Kristiyano. Ayun ba ay ang gawa? Kailangan ba yan para sa kaligtasan o hindi kailangan? Ito ang ating video 77. Okay? Alam niyo bang may dalawang klase ng gawa na tinutukoy sa banal na kasulatan at maraming tao ang nalilito sapagkat parang kumbagay ito ay nagkakatunggali o nagkakontradik. Okay? At alam niyo ang Biblia ay hindi pwedeng i-contradict ang kanyang sarili. Otherwise, it will fall. Siya hindi magtatagumpay sapagkat ang banal na kasulatan ay sinulat ng banal na Espiritu, Holy Spirit, at kailangan makita natin na naiisa ang kanyang diwa. So ano ang unang klaseng gawa? Ito ay matatagpuan sa Efeso 2:8 na kung saan ang apostoles na si Pablo ay nagsabi, sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas. At hindi sa pamamagitan nyo, iyon ay isang regalo mula sa Diyos. At hindi dahil sa gawa, kaya walang dapat magmalaki. At sinabi rin ng Apostle James, at tinutukoy naman dito yung ikalawang klase ng gawa, na ang pananampalataya sa kanyang sarili, kung ito ay walang gawa, ay patay. So, patay na pananampalataya. Ang pananampalataya walang gawa. So, yung unang verso nasasabi, hindi kailangan ng gawa. Ang ikalawang verso, sinasabi, kailangan. Ano ba talaga? So, nagko-contradict ba itong dalawang verses na to o hindi? So, pag-aralan natin maigi. Yung una, na galing sa Efeso 2:8, na sinabi ni Pablo, na hindi nakasalalay sa gawa ang ating kaligtasan, kundi sa pananampalataya. Tatawagan natin itong gawang ito na justification works. Okay? Mga gawa na used to justify. Okay? Ito ay ang mga gawang ginagawa natin para i-justify ang ating righteousness. Ito yung mga gawa gaya ng pagtutulong sa kapwa, charity, pagiging masunurin sa batas. At akala ng iba, ito'y sapat na upang tayo ay maging matuwid sa mata ng Diyos. Ang mga gawang ito ay hindi nangangahulugang nagmumula ito mula sa isang relationship sa Panginoong Hesukristo. Ito ay hindi daw bunga ng pakikipag-ugnayan kay Jesus. Ngayon, tandaan ninyo, ang gawang ito ay pwedeng gawin ng mga Buddhist, Muslims, Hindus, at iba pang mga relihiyon. At magagawa nila ito. Actually, mas kilala nga ang mga Buddhist for good works. Sapagkat pag may nasasalanta, alam ko, numero 1 sila kaagad na narariyan, nagbibigay ng mga pagkain, shelter, sa mga nasalanta. So, kinoconsider nila ito, iniisip nila na ito ay ang kanilang pagiging matuwid sa mata ng Diyos or justification before God. Ito ang mga gawa na sinabi ni Pablo na hindi talaga parte ng kaligtasan sa bagong tipan. Sa Galatia 2:16, sinabi dito ng apostoles na Pablo na ang tao ay hindi na-justify sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, mga gawa sa batas, kundi sa pananampalataya
sa Panginoong Hesukristo. Kaya naniniwala tayo sa Panginoong Hesukristo sa kanyang sakripisyo para tayo ay maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa ng batas. Sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng batas ay walang sinumang maliligtas o ma-justify. Sa Pilipos 3:9, sinabi ng Apostoles Pablo, at matatagpuan ako ng walang sariling righteousness, pagiging matuwid, na galing sa batas. Ngunit ang pagiging matuwid ko ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Isang pananampalataya, isang pagiging matuwid na galing sa Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa 1 John 2, verse 2, ang Apostoles na Juan ang nagsabing, siya mismo ang kabayaran sa ating kasalanan. Hindi lang sa kasalanan natin, kundi sa kasalanan ng buong mundo. Ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang nagbabayad para sa penalty ng ating mga kasalanan. Ngayon, ano naman yung ikalawang klase ng gawa? Gaya ng sinabi ng Apostoles na si Santiago, na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Hindi ba't sa verse 21 sinabi niya na si Abraham ay na-justify sa pamamagitan ng gawa nang inoffer niya ang anak niyang si Isaac sa altar bilang pagsunod sa Diyos. Nakikita ninyo ang kanyang gawa ay gumagawa kasama ng kanyang pananampalataya, kaya ang kanyang pananampalataya ay naging ganap o perpekto. Kaya sinabi dito na si Abraham ay naniwala sa Diyos at yan ang kanyang pagiging matuwid. Sa kanyang paniniwala sa Diyos ay ang kanyang pagsunod sa Diyos. Sa versikulo 25, sinabi niya, at hindi bang si Rahab, ang harlot, ay na-justify nung kanyang tinulungan ang mga mensahero at iniligtas sa kapahamakan. Kaya ang katawan na walang espiritu ay patay, kaya nga ang pananampalatayang walang gawa ay patay din. So, ang ikalawang klase ng gawang tinutukoy ng mga bersikulong ito ay may mga katangiang ito ay produkto ng pagiging masunurin sa mga utos ni Hesukristo. Ito ay bunga ng ating pananampalataya kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay, so nauuna muna ang pagtanggap kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang pruweba na tayo ay may buhay na pananampalataya. Itong gawang ito ay isang magpapatuwid sa atin, magpapatuwid sa ating righteousness, ika nga, dahil sa sakripisyo ni Kristo. So, itong gawang ito ay hindi ang ating justification for righteousness, ika nga, kundi ang sinasabi ay ang sakripisyo ni Kristo ang siyang talagang righteousness natin. Kaya tatawagin natin itong mga gawa ng sanctification o gawa ng pagpapabanal. Requirement ba ito ng banal na kasulatan? Itong gawa ng pagpapabanal. Sinabi ni Hesukristo sa Mateo 10:38, at kung ang sino man na hindi dalhin ang kanyang krus at sundin ako, ay hindi karapat-dapat sa akin. Sino man ang naghahanap sa kanyang buhay, ay mawawala niya ang kanyang buhay. At sino man ang nawala ang kanyang buhay para sa akin, ay matatagpuan ito. Napakalalim, ano po ba? Okay?
Ngunit intindihin ninyo na ang pagdadala ng krus na tinutukoy ni Jesucristo dito ay ang paglilisan sa ating dating buhay. Okay? O pamamaraan ng buhay. Sa John 15 verse 1, sinabi ng Panginoon Jesucristo, "Ako ang tunay na vine at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Bawat sanga sa akin na hindi namumunga ay pinuputol. At yung mga namumunga naman ay lalong pinalalago upang magbunga pa ng marami." Sana maintindihan ninyo na ang bungang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo dito ay ang gawa. Sinabi niya dito na ang mga sangang hindi nagbubunga ay itatapon sa apoy. Okay, sana naintindihan ninyo ang ibig niya sabihin dito. At ito ay ang tinatawag na damnation. So ano ba yung ikalawang gawang tinutukoy dito? Sabi ng apostoles na si Pablo sa Ephesians 4, versikulo 22, "Tanggalin ninyo ang inyong lumang pagkatao o lumang mga gawa." Ang lumang pagkatao na nabubulok sa pamamagitan ng mga makamundong pagnanasa at mabago kayo sa inyong pag-iisip para magkaroon kayo ng bagong pagkatao na sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos sa pagiging matuwid at pagiging banal. Sa Galatia 5:19, sinabi ng apostoles na si Pablo na ngayon ang gawa ng laman ay ang mga sumusunod: ang pangangalunya, ang kabastusan, ang pagsasamba sa Diyos-Diyosan, ang pangungulam, ang paggalit sa ating kapwa, pagkainggit, mga makasariling ambisyon, pagpapatay sa kapwa, paglalasing. At sinasabi ko sa inyo, sinabi ng Apostoles Pablo, kaya nang sinabi ko sa inyo dati, na ang mga gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi makakamitan ang kaharian ng Diyos o hindi nila mamamana ang kaharian ng Diyos. Sa 1 Corintia 6, versikulo 9, sinabi ng apostoles na si Pablo, "Hindi niyo ba alam na ang hindi matuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayo magpapalinlang. Kahit na yung mga ngalunya, yung masumasamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga bakla, yung mga pumapatol sa kapwa lalaki, kapwa babae, ang mga magnanakaw, yung mga mainggitin, yung mga lasenggo, at yung mga mangungutong, ang mga ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos." Kaya nga sa Hebreo 10:26, ang manunulat nito ay nagsabing kung tayo ay patuloy na nagkakasala, kahit alam na natin ang katotohanan, wala nang handog na maiiwan pa. Kundi ang inaharap lang natin na paghuhusga ng Diyos at ang lumalablab na apoy na siyang susunog sa mga kaaway ng Diyos. Okay? So, maliwanag sana yon. So, sa putong ito, sana ay naintindihan ninyo na ang dalawang gawa na tinutukoy ng apostoles na si Pablo at ang apostoles na si Santiago ay magkaiba. Magkaibang dalawang gawang ito. Kahit na pareho lang ang salitang ginamit.
Ang unang gawa ay na nangangahulugan ng pagja-justify o pagiging matuwid sa harap ng Diyos at hindi yan kailangan sa bagong tipan sapagkat ang ating righteousness, ika nga, ang pagiging matuwid ay sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo. At ang ikalawang gawang tinutukoy naman ni Santiago ay yung mga gawang nagsisilbing pagpapakabanal sa atin or sanctification na isyang nire-require sa atin sa bagong tipan or new covenant. Ano ho? Ito ang pagpapakabanal sa bagong covenant. So ngayon sana ang aking hinihiling ay naintindihan ninyo na dalawang klase pala ang gawa na tinutukoy sa banal na kasulatan at huwag kayong malito gaya ng pagkalito ng napakaraing maging mga pastor, denominasyon, kung ano-anong sinasabing kahit maging lasenggo ka, maliligtas ka pa rin. Ngunit hindi yan ang sinasabi ni Jesucristo at maging ng apostoles na si Pablo. So, at hindi yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sana ay maliwanag sa inyo ang diwa ng banal na kasulatan na dalawang klase talaga ang gawa. Ang isa ay hindi kailangan at ang isa ay kailangan. So ngayon, ito ang One God Ministries. Sana ako'y nakatulong sa inyo kahit paano. At kung kayo ay may katanungan, i-type lang nyo ako sa email jim.eagle3202@gmail.com. Hanggang sa susunod, sana ay panoorin ninyo ang iba nating mga palabas sa One God Ministries YouTube channel. Hanggang sa susunod, ito ang One God Ministries.